Magandang araw po mga kahuror. Muli ay nagpapasalamat po ako sa mga bagong nag-subscribe at nanonood ng aking YouTube channel. Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, may isang mag-asawang sina Mario at Lita na matagal nang nagtatangkang magkaanak. Matapos ang ilang taon ng pagdadasal at pagtitiis, sa wakas ay nabiyayaan sila ng isang supling. Pinangalanan nila itong si Kaloy, ngunit mula nang siya ay isinilang, kakaibang mga pangyayari na ang nagsimula sa kanilang tahanan. Tahimik na masayahin si Kaloy noong sanggol pa lamang, ngunit habang siya'y lumalaki, unti-unti nilang napapansin ang kanyang pagkakaiba. Hindi siya sumasabay sa ibang bata sa kanyang paglalaro at madalas ay nagkukulong siya sa kanyang silid. Tuwing gabi, maririnig ng mag-asawa ang mahihinang bulong mula sa kwarto ni Kaloy. Tila may kausap siyang iba kahit na wala naman silang ibang kasama sa bahay. May mga yabag na tila dumadaing sa bawat silid. Isang gabi, napagdesisyonan ni Mario na subukan silipin si Kaloy. Habang siya'y nakatayo sa pintuan ng kwarto, nakita niyang nakatalikod si Kaloy at tila may hawak na itim na kandela. Nagsimula itong magsalita ng mga salitang hindi maintindihan ni Mario at bigla na lang may malamig na hangin na dumaan sa kanya, kasabay ng pagpatay ng kandila. Kinabukasan, napansin ni Lita na may mga sugat at pasa sa katawan si Kaloy. Sinubukan niya itong tanungin kung paano ito nangyari. Ngunit napansin niyang nangingiti ang bata habang sumasagot, "Mama, darating na sila. Hindi ka nila pababayaan." Lalong lumala ang mga kakaibang pangyayari. Sa gabi, palagi nilang naririnig ang mga ungol at halakhak sa kwarto ni Kaloy. Ang kanilang mga halaman sa hardin ay natutuyo at namamatay, at ilang alagang hayop nila ang bigla na lamang nawawala. Isang gabi, nakitang humawak si Kaloy ng isang larawang ipinaskil sa altar. Habang tinititigan ang larawan, sinabi niyang, "Mama, ikaw ang susunod na magsakripisyo." Lumapit si Mario kay Lita at sinabi, "Kailangan nating humingi ng tulong sa albularyo." Nang sumunod na araw, dinala nila si Kaloy sa kilalang manggagamot ng kanilang bayan. "Ano ba itong batang ito?" Bulalas ng albularyo nang masilayan si Kaloy. "Hindi na ito isang bata. May sumanib na sa kanya." Nang magsimula ang ritual, bigla na lamang sumigaw si Kaloy, "Hindi niyo ako mapapaalis. Sa kanya ako isinilang at sa inyo ako hihiganti." Naging matindi ang pag-aalboroto ni Kaloy hanggang sa hindi na kinaya ng albularyo at sinabihan ang mag-asawa, "Hindi ko kayang labanan ang nilalang na ito. Kailangan ninyo ng matinding panalangin at handa na kayong magpaalam." Makalipas ang ilang gabi, bigla na lang naglaho si Kaloy. Iniwan niya ang kwarto niyang puno ng itim na bulaklak, mga kandila at mga kalat ng dugo sa pader. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matatagpuan. Ngunit sa mga gabing madilim at tahimik, naririnig pa rin sa bahay ang halakhak at mga yabag ng isang batang lalaki, patunay ng isang anak na isinilang na ubod ng kasamaan.